mga kababayan na nakita na nila na mayroon ng manifestation, distress na yung tao, si Tantoco, hindi sila tumawag ng 911 or emergency na para iligtas itong si Tantoco. Diba? Again, ang tawag dyan ay involuntary gurgur. So ito yung nagja-jive yung report na to sa aking puting ahas na nag-wait sila ng 7 hours bago sila tumawag ng rescue or 911. Ngayon mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tulad ng title natin, ay pwede silang kasuhan ng involuntary gurgur. Meaning, nakita na nila yung mga witness, kung sino man, na meron ng manifestations ng incoherent. Kumbaga, hindi na siya normal. Kumbaga, hindi na normal. May mga nakita ng sintomas na hindi na normal yung tao dahil nga, tumira sila ng lasing or whatever, kung ano pa yung mga tinira nila, di ba? Kung ano pa yung ginawa nila, mga kababayan. So, ano ang pwedeng gawin ng pamilya? Dahil may namatay Hindi fake news. Hindi fake news na may namatay. Hindi rin fake news na namatay sa Beverly Hilton. Hindi rin fake news na merong pulburon ang kanyang toxicology test. Hindi rin fake news na 44 years old siya na siya ay si Tantoco. Yan ay hindi fake news, mga kababayan, kasi nga hawak natin dito. Ngayon, ano nga ang pwedeng gawin dito not only kay Satanas, yung mga taong nasa loob. Kasi nga, base sa aking unang ulat, base sa ating informante, diba, na hindi ko pa ngayon pinapangalan si Tantoco kasi wala akong hawak na death certificate or anything na makapagpapatunay na may isang namatay na itong pangalan. Kaya nga, hindi ko pinangalanan itong taong ito. Yung namatay ni si Tantoco. Pero ngayon pwede natin siya mapangalanan kasi totoong namatay talaga siya at totoo talagang may pulburon involved at sinasabing aksidente. Na ito ay napaka number 1 na dapat hindi natin makakalimutan at huwag tayo magpapabudol muli sa Bangag Administration. So, sa report sa leak document ni Dean at sa report ko, nag-match na dinelay nila ang pagtawag sa 911. So, meaning, pinabayaan nila dahil for what reason? Baka iniisip nila, baka hindi naman mamatay, baka ma-revive kasi nga naman, high profile. Malalaman na siya ay isa sa mga entourage. Well, kasi nga, dahil yung asawa niya, kasama niya, na si Dina, dahil na-appointee ni Bangag. So ito'y malinaw, okay? Mga kababayan, na nakita na nila na mayroon ng manifestation, distress na yung tao, si Tantoco, hindi sila tumawag ng 911 or emergency na para iligtas itong si Tantoco. Diba? Again, ang tawag dyan ay involuntary gurgur. O yan yung title natin. At kung mapapatunayan na lahat ng mga nandoon sa paligid habang sila ay sumisingot at sila Satanas na talagang based dito kasi pending pa rin sa Beverly Hills. Ayaw pa na ilabas yung completed report. Kung mapapabayaan, mga kababayan, okay? So, ibig sabihin, ang dahilan ng pagkagurgur ni Tantoco ay hindi sa aksidente at hindi rin sa pulburon. Bakit kamo? Kung 7 hours before o naagapan, okay, ang pagtawag ng ambulansya, baka hindi siya namatay. Diba? Baka hindi siya namatay. Kasi mabibigyan ng lunas sa ospital So kung based dun sa leak report at sa report na sa akin ng puting ahas, mga kababayan, pinabayaan, hindi naman nila sinasadya. Kaya nga involuntary. Hindi nila sinasadya. Pero dahil sa kanilang kapabayaan, dahil ayaw nilang ma-expose sa taong bayan, nakasama ni Satanas sa entourage yan, di ba? So sa kabila ng, akala mahilot-hilot lang siguro, o painumin mo lang ng tubig yan, o isaw-saw mo sa tub, baka, paliguan mo, baka kasakaling may masmasan yan, kaysa nga naman, i-report natin yan sa authority, hindi malalaman nakasama natin yan. So again, papasok yan sa involuntary gurgur. Kung mapatunayan yan at dapat mismo ang pamilya ni Tantoco ay magpaimbestiga at magsalita kayo mga ma'am, mga sir, dahil yung asawa niya hindi nagsasalita. I don't know, hindi natin alam kung ano ang kanilang ang kanilang mga agreemento. Kasi merong kapabayaan. Meaning, ang tawag dyan ay criminal negligence. Gumurgur sila dahil natatakot na sila na masabit si Satanas
At yung mga kasama ni Tantoco, kaya akala nila, mahilot-hilot nila, kaya dinelay nila ang paghingi ng tulong sa emergency, mga kababayan. So anong tawag dyan? Okay? Di ba sabi ni Taratara, ni Clarissa, mga obstructionist daw tayo. Hindi ba obstructionista ang tawag sa kanila? Di ba obstruction? Di ba ang ginawa ng grupo ni Tantoco na hindi pagtawag sa 911 kasi baka pwede pa nila i-obstruct, baka pwede pa ipainumin ng maraming tubig o ng tsaa or mahimasmasan. In-obstruct nila. Sila ang obstruction. Obstructionista. Sila. Kasi kung pinigil nila ang pagtawag, kasi gusto nga nila, ayaw nga nilang malaman eh. Kasi mga kababayan, kung naidala sa ospital si Tantoco at siya'y nabuhay, wala tayong pag-uusapan ngayon. Wala, di ba? Wala. Sabi ni Denses, nagpanic sila, di ba? 7 hours. Wala tayong pag-usapan kasi nakaligtas siya eh. Walang patay. Walang coroner's report. Okay? Pero may Beverly Hills Police report pa rin yan kasi kung may sangkot na pulburon. Kasi the moment na nag-911 ka, may kasama na yan ng mga officers eh. Okay? Or pwedeng possible na ganito. Pero kasama yung protocol yan eh. Pag nag-911 ka, mag-observe ka agad yung mga officers, yung mga authorities na sino yung tao sa loob, ilan sila, ano yung mga, may mga patalim ba, may mga, meron bang mga chemical whatever, may sinisingot ba sila? So ang tunay na obstructionista o obstructionist, di ba? Sabi kasi ni Clarissa Taratara yan, sila, number 1, dinelay ang pagtawag sa emergency, di ba? Natsugi ngayon, itong si Tantoco. Saan siya natsugi? Related sa favorite ni Lisa Tanas at ni Bangag na pulburon. Okay? Pulburon. Kaya ganun yun. Kaya nag-comment dyan kanina, yes, pwede mag-file ng wrongful death lawsuit. Okay? Pwedeng maghain ang pamilya ni Tantoco ng wrongful death lawsuit o kaso laban sa mga taong kasama niya na nag-addictus benedictus. Okay, mali yung ginawa, mali, labag sa batas, na mayroon siyang sininghot, pero karapatan niya, whether siya ay user, which nakita naman natin, user siya, may karapatan siya to life, mabuhay. Hindi porket user yung taong yan, pababayaan mo na lang mamatay. Hindi porket criminal yung taong yan, di ba? Sa batas, hindi mo siya pwedeng pabayaan mamatay. Kaya nga yung mga nababaril or kung ano pa man na mga kriminal o mga suspect ay ginagamot pa rin sa ospital. Ganon din po ang karapatan ni Paulo Tantoco na dapat ay papanagutin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Okay? Yung mga nakasulat doon na mga pangalan based doon sa investigation, dapat kasuhan kung kasama si Lisa Tanas, kasama yung mga amiga niya, kung kasama si Jinggoy, kung kasama si Escudero, we don't know. Kasi ayaw nila magsalita. Inakita naman natin na nandoon sila before and during the event. Kasi hindi sila nagsasalita. Imagine mo, mga senador to, tahimik ka mga putang ina. Sabi ni Tessie Gonzaga, therefore I conclude God is working. He makes his way to save the Philippines. Exactly. God intervention nga ang tawag natin dyan, di ba? So ibig sabihin, akala kasi nila, wag na tayong tumawag muna kasi baka ma-revive pa natin yan kasi pag-uusapan talaga ito. Wrongful death, mga kababayan, ay pwede talagang isampayan, okay, ng pamilya. Actually, pwede rin yan, I believe, pwede rin magsampa ang ordinaryong citizen na mayroong, let's say for example, like itong what do you call it, yung coroner's report. Tapos makumpleto na natin, makuha na natin yung, this is not coroner's report, right? Kung makuha na natin yung talagang official na Beverly Hills Police Report na may nakalagay talaga na nakasulat lahat doon yung mga taong involved. Tapos sa kabila nang nandoon si Satanas, nandoon lahat. Di ba? Pero kasi imbestigahan niya ng Amerika, hindi nila pwedeng pabayaan yan. Ipapasok nga yung yung DEA nga, di ba? Pulburon Enforcement Agency dito. Papasok lahat yan mga kababayan. Pwede din ang isang katulad ko na let's say mahawakan ko na itong final closed na. Closed, what do you call it? Closed investigation. Na lahat nandoon, lahat ng mga kapabayaan nila. Diba? Dahil namatay itong si Paulo Tantoco, bilang isang concerned citizen, mga kababayan, ay pwede rin ako mag-file. Dahil, kumbaga, nakita mo,
may police report na namatay na lang yung isang tao na ganun-ganun na lang. Plus the fact, mga kababayan, pwede rin tayong mag-request actually sa federal, di ba? Federal, saan pa tayo pwede mag-request? Sa Department of Justice. May Department of Justice din dito, di ba? Na i-open ang investigation nito kung merong high-profile involvement, katulad ni Lisa Tanas, katulad ng mga senador kung sila ay sangkot doon, at kung sino-sino pang mga appointee ni Bangag. Kaya pwedeng magkaroon ng independent investigation ang US Department of Justice para what? Okay? Para mag-request sa California Attorney General's Office para magkaroon ng prosecutor para ma-prosecute na ang mga yawang ito. Pwede rin tayo umingi. Not only ako yung family, I'm talking to the family sa FBI. 'Di ba? Pwede silang humingi, 'di ba, ng tulong sa FBI. 'Di ba? Para what? Kasi diplomat. Sabi ko nga sa ganun, mga diplomat yung pumasok dito. Hindi nga natin alam, sabi ko sa inyo, kung ang passport nila ay diplomatic. So pwede ang pamilya pala, not ako, hindi ako, yung family. Okay? Na-imbestigahan talaga ito. Ipakita talaga ano ang kinalaman ni Lisa Tanas, ano ang kailalaman ng mga senador na kasama ni Lisa Tanas nung gabing yan, at kung sino-sino pa ang mga kasama ni Tantoco nung gabing na siya ay nalagutan ng buhay dahil na-aksidente siya at hindi pa nasasabi kung anong klaseng aksidente, at yung kanyang toxicology test ay mayroong pulboronic. Kung si Lisa Tanas, mga kababayan, okay, ay sangkot talaga dito, hindi talagang siyang may bit-bit niyan. Saan sila kumuha ng pulburon, di ba? Sabi nga, walang immunity si Lisa Tanas, kung tutuusin. Hindi lang natin alam yung mga pag-uusap nila behind the scene. Kasi yung wrongful death, pwede tayo mag-file nun as individual or as a family. Well, hindi naman natin sila family. Pero dapat i-urge natin ang pamilya Tantoco, ang Rostans, na mag-file kayo ng wrongful death laban sa inyong pinakamamahal na anak. Dapat kayo ay mag-file, hindi kayo pwedeng magbingi-bingihan lang. Hindi ito makiklear ang issue ito dahil sangkot dito ang gobyernong Bangag, at napatunayan natin sa mga unang expose natin na talagang hindi lang si Marcos Jr. ang sumisinghot ng pulburon, dahil isa pa yan sa aking pinakita na pulburon video at authenticated forensic result na base lang din yan dito sa California, na inaantay ko nga ito mga bangag na to, na sabi nila kakasuhan si Marlica dahil ito fake AI yung aking authentication na pinakita, at ang video na pinakita ko sa inyo, di ba ganun din yung kanilang depensa, na yung video ay fake, yung authentication ay fake, lahat na lang, wala na silang ibang depensa. Kaya anong challenge ko sila, then file a case against me kung fake ang video, kung fake ang authentication. Di ba? So ngayon, lahat ng mga involved doon na hindi nagsalita sa loob ng kwarto na yon, na pumayag sila na i-delay ang pagtawag ng 911, lahat ito mananagot. Kasi nakikita na nila yung symptoms or manifestation ni Tantoco, na nahirapan ba siya, distressed ba siya, nahirapan sa huminga, nagpapapawis ba siya, nag-slurred speech na siya, hindi na siya makakapagsalita ng maayos and everything. Ayaw nila tumawag nga ng 911 right away. Pasok silang lahat dito. Pasok sila at makukulong talaga itong mga taong ito kung yun ay tututukan at huwag natin tigilan ang issue na ito. Dahil gusto na nilang tapusin ito, dahil tignan mo, si Senator Bato na naman, ang kanilang sinasabi na anytime ba o pagdadamputin din siya ng ICC. Paano naman kasi, Senator Bato, Bongo, at tagal ko nang sinasabi sa inyo. Ang ginawa niyo, pumunta pa kayo sa Malacanang, in-invite kayo ni Bangag at ni Lisa Tanas, nag-plastic-plastic pa kayo doon. Gugurgurin naman kayong lahat. Yan ang sinasabi natin sa inyo. Kayo mga mamamayan. Never ever magtiwala sa Lisa Tanas na ito. Ngayon, kung involuntary gurgur ito, dahil pinabayaan nilang magurgur, pinariyaan nila na huwag tumawag kaagad ng rescue, kaya tuluyan na ngang lumaho at hindi nag-survive. He did not survive. After singing, I will survive, di ba? Kat sayaw-sayaw pa sila. Then he did not survive. Dapat talaga silang what? Managot. Hindi dahil kung ano pa man. Di ba? Ang gobyerno ng Amerika o ng Pilipinas ay pinapahalagahan base sa ating batas ang buhay ng isang tao.
whether ito ay kriminal o ito ay pulboronic.